Okay, isang mapagpalang araw ulit sa ating lahat, mga kapatid, ating mga kamanggagawa. Muli po tayo mag-aral ng salita ng Panginoon. Sa araw na ito, muli kong ibabahagi sa inyo ang mga bagay pa na magiging benepisyo natin kapag tayo nag-aral ng salita ng Diyos. Na sa episode 50 na po tayo. So nakakarami na rin tayo ng may upload sa video para maging karunungan din ng mga taong nakikinig. So, last meeting, pinag-usapan natin, kapag nag-aral po tayo ng salita ng Diyos, ay magiging mapalad tayo. At yung pagiging mapalad na yon ay hindi po nakabase lamang sa pagbabasa, kundi nakabase sa pagbabasa, pakikinig at pagtupad. So, mahalaga na alam natin na tayong lahat ay magkakaroon ng pag-asa, magiging mapalad tayo dahil meron po tayong instruction na nakukuha sa ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang banal na kasulatan. So ngayon po, pag-aralan natin, ano pa ba yung mga benepisyo na ating makukuha kung sa tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. So, ang isa pang nais nating ipahayag sa bawat sa atin, sabi ng Panginoon at sabi rin ng kanyang salita, magiging mapalad tayo at higit sa lahat, magiging marunong tayo at magiging maunawain. So, mahalaga po yung maging marunong. Hindi lamang po sa larangan ng mga siyensya, kung ano-ano pa man, kundi sa pagiging marunong sa pagkilala sa ating Diyos at lalo higit sa buhay nito. Kaya nga sa atin, meron po tayong mga naging huwaran tulad ni David. Si David po ay isang ordinaryong mga shepherd o isang tagapastol lamang ng tupa. Subalit ay naging hari siya at sa pagiging hari niya kasama po yung salita ng Diyos at naging marunong siya sa lahat ng pagkakataon. So may dahilan kung bakit si Haring David ay naging matagumpay. Una, sabi dito sa kanyang aklat na sinulat sa awit 97, 119, 97 hanggang 104. Sabi dito, o ang iyong mga utos ay tunay kong iniibig. Araw-araw maghapon ko siyang iniisip. Kasama ko sa tuwin ay ang iyong kautusan, kaya ako'y dumurunong na higit pa sa aking kaaway. So, ang sikreto po ni Haring David sa kanyang pamumuhay, kung bakit siya naging marunong siya na higit sa kanyang mga kaaway, ay araw-araw sa maghapon ang kautusan ni Yahweh o yung kung sa panahon natin ito yung sulat niya sa atin, ito yung salita ng Diyos, ay kasama niya sa tuwina. So, si Haring David, siya yung naging pinakamatagumpay na hari na sa buong Israel. Yung tinatawag na United Israel. Sa panahon niya, marami siyang naging kaaway at dumating sa point na naubos niya lahat yung kanyang mga kaaway. Kaya nga dito, nung dumating naging hari itong si Solomon na sumunod sa kanya, naging tahimik po ang Israel. At naging mayaman ang buong angkan ng Israelita nung time na yan sa paghahari ni Haring Solomon. Kung titingnan natin, si Haring David ay isa sa pinakamaraming naging kaaway that time. So, ginigera siya. So, siya yung nagtatanggol. At dahil nga sa karunungan niya, siya ay nagtagumpay. At ang karunungan na yon ay dahil sa base niya o pagsunod niya sa kautusan ni Yahweh. Kaya sabi dito, excuse me po. Sabi dito, ang iyong utos ay tunay kong iniibig. Araw-araw maghapon ay siya kong iniisip. Kasama ko sa tuwina ang iyong mga kautusan, kaya ako'y dumurunong na higit sa aking kaaway. So, yun pala ang sikreto ni Haring David kung bakit siya naging marunong. At sabi rin dito sa sumusunod, sa lahat kong guro, ang sabi, ang unawa ko higit, pagkat aral mo at turo ang laman ng aking isip. So, yung mga advisor, yung mga guro o yung mga matatanda, sabi rito, ang karunungan ko higit pa sa matatanda, pagkat iyong utos ay hindi ko sinisira.
So, yung mga teachers and advisor ni King David that time, ay naging mas marunong siya sa kanyang mga tagapagturo at higit sa lahat sa kanyang mga advisor. Yung matatanda na tinutukoy dito ay mga advisor. Kaya nga, yung talino, yung karunungan ni Haring David, ay kung titingnan natin, ay nakabase po sa salita ng ating Panginoon, sa utos ng Diyos. At alam natin, ang Diyos ay ang karunungan natin halos ay ano lang sa kanya, kamangmangan sa kanya. Sabihin, napakataas ng antas ng pagiging marunong ng ating Diyos at sa lahat ng bagay ay pwede niyang sabihin lahat yung mga bagay na dapat niyang sabihin upang tayo ay makarelate doon sa karunungan ng ating Panginoon. Kaya nga, sa anumang pagkakataon, ang Panginoon ay nagbibigay sa atin ng wisdom, nagbibigay sa atin ng knowledge para maging marunong din tayo. So, maraming naging karakter ang Biblia na sumalungat sa aral ng Panginoon. At kahit sila naging mayaman, kahit sila naging malakas, dumating sa point na sila po ay naghirap at saka sila po ay naging mahihina dahil ang kinakalaban nila ay ang ating Panginoon. So kung natatandaan natin, ang Ehipto ay isa sa pinakamayamang bansa dati. Nung panahon ni Moses, ang Ehipto po ay pinakamalakas at makapangyarihang bansa that time. Pero nung lumaban sila sa Panginoon at hindi sila sumunod sa ating Diyos na siyang nag-uutos para paalisin o bigyan ng laya ang mga Israelita, ito pong mga Ehipto ay naging miserable rin ang kanilang pamumuhay. So nagapi ang kanilang lahat ng sundalo at ang mga nangyari sa kanila ay naging hindi na kanais-nais. Ibig sabihin, ang mga taong hindi sumunod sa ating Panginoon ay nagkakaroon ng kapahamakan. So, yung pagiging marunong dito ay hindi lamang sa pang-araw-araw na buhay, kundi maging marunong tayo, alam natin yung makabubuti sa buhay natin. So, dapat po alam natin yung mga bagay na yon at sa pamamagitan ng aral ng utos ng Diyos, tayo ay makasunod sa Kanya kasi nga po siya ang nakakaalam ng lahat ng bagay, siya ang gumawa ng lahat ng bagay. Kaya tama lang na magdepende po tayo sa Kanya kasi anuman ang mga na-exist sa sanlibutan ito, siya po ang gumawa at siya ang nakakaalam ng patutunguhan natin. Kaya nga sa atin, kung meron tayong best instructor today, ito ay walang iba kundi ang Diyos. At makikita natin yung kanyang advice sa pamamagitan ng kanyang mga salita na iniwan sa atin. Ang sabi rito sa verse 100, taglay ko'y karunungan, higit pa sa matatanda, pagkat ang iyong utos ay hindi ko sinisira. Hindi po sapat na mabasa lang natin yung iniuutos ni Yahweh o iniuutos ng Panginoon sa atin. Ang secret po rito, yung wag nating sirain, yung hindi natin siya nilalabag, yung patuloy tayo nagsisikap na masunod ang kanyang mga utos. Kasi ang resulta po noon, sabi sa verse 101, di ko gusto matutunan ang ugaling masama at ang hangad ko'y masunod ang kanyang sinasalita. At hindi ako nagpapabaya sa utos mo at tuntunin pagkat ikaw ang guro na nagturo ng mga aralin. So, kung titingnan natin dito, ang isang resulta ng pagsunod sa kautusan ni Yahweh, katulad ni Haring David, namumuhi siya sa gawang masasama. Ayaw niya na matutunan ngayon yung gawang masasama o yung ugaling masama. At ang hangad niya ay masunod ang kanyang mga salita. So, dapat ganun din po tayo. Kung tayo ay susunod sa mga kautusan ni Yahweh, yung mga naririnig natin, yung mga advice ng Panginoon sa atin, ang siyang magiging dahilan kung bakit tayo ay mamumuhi sa mga gawaing masasama. At instead na ang hangad natin ay wag pabayaan o laging masunod lagi yung kanyang mga salita. Kaya sa buhay natin, darating sa point na kapag tayo po ay sinabuhay natin, yung salita niya, sabi ay yung araw-gabi ay lagi nating kasama, yung salita ng Diyos ay laging nasa puso natin. So, darating sa point na aayawan mo yung mga masasamang gawain.
At ang intention mo, masunod lahat o makasunod sa ating Panginoon. At ang sabi rito sa 103, o sa 102, ang sabi rito, hindi ako nagpapabaya sa utos mo at tuntunin pagkat ikaw ang guro na nagtuturo ng aralin. So, i-acknowledge po natin, kapag po tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, ang Diyos po ang kinoconsider nating teachers. So, siya po ay nagtuturo sa atin ng mga aralin natin kung ano yung dapat nating matutunan. Kaya nga sa atin, nung tayo ay unang nag-aral tungkol sa Biblia, kiniklaim po natin ito na ito ay salita ng Diyos. At sa pamamagitan ng pag-aaral natin, sa pamamagitan ng pagbabasa natin, nakikita natin yung mga turo ng ating Panginoon. Kaya nga dito, ang dapat nating malaman sa tuwing tayo mag-aaral, kapag tayo nagbabasa, tinuturuan po tayo ng ating Diyos. Kaya mahalaga po yung guidance, yung instruction na nagmumula sa ating Panginoon upang tayo ay maging marunong at higit sa lahat, maging maunawain. At sabi sa 103, sabi, okay, tamis namnamin ng utos mong ibinigay, matamis pa sa pulot niyong lasang tinataglay. So, para sa marami, yung mga hindi pa nakikinig ng salita ng Panginoon, para sa kanila ito ay kaabalahan. Para sa kanila ito ay isang kahangalan yung mag-aral ng salita ng Diyos. Pero kapag po tayo ay naniwala na sa Diyos at naniwala tayo sa kanyang mga salita, ang sabi ni Haring David, sa kanyang panlasa ay parang pulot, parang kasing tamis ng pulot na lasang taglay. So, kung napansin po natin, ang pulot po ay isa sa pinakamatamis na likido na pwede nating matikman o pagkain pwede nating malasahan. At kapag kumain po tayo ng pulot ay nasa tiyan na yung kinain natin, pero nasa dila pa yung lasa niya. Para bang ninanamnam palagi natin, lagi nating namamalayan na meron kang tamis sa iyong mga labi o sa iyong dila. Kaya nga sa atin, kapag tayo daw ay nag-aral ng salita ng Diyos, dapat ang impact po nito sa atin parang pulot, kasing lasa ng pulot, ganong katamis na hinahangad mo lagi. Once na ikaw ay sumubo ng isang pulot, gusto mong masundan, parang ayaw mong matapos yung meron kang kinakain parang matamis na pulot na sinusubo sa iyong bibig. So, ganon din daw tayo pag tayo nag-aral ng salita ng Panginoon. So, sa panlasa natin, dapat para na itong pulot, parang kasing tamis ng pulot ang sabing ganon, upang patuloy nating namnamin o patuloy nating umasa pa sa mga susunod na aral o na susunod na subo na mararanasan natin. Kaya sa ating once tayo nag-aral ng salita ng Panginoon at tayo ay nagkaroon na ng pananalig sa Diyos na siyang nagbigay nito at naniniwala tayo, habang tayo po ay nagbabasa ay para bang nagagalak na tayo at nasisiyahan tayo sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoon minsan nung siya ay nangaral sa John 8:47, yung hindi kayo nakikinig na aking salita sapagkat kayo ay hindi sa Diyos. At kayo mga nakikinig, kayo ay sa Diyos. Ibig sabihin, merong tao na ayaw talaga ng salita niya. Kaya nga maraming gusto sa Diyos pero ayaw ng salita. Kaya imposible po mangyari yon. Kaya nga sa atin, once na tayo ay nag-aaral po ng salita ng Diyos at kinlaim natin na ito'y kanyang salita, so ang attitude po natin, kung gusto talaga natin maging marunong, mag-aaral po tayo at patuloy nating aaralin yung kanyang salita na ang intention natin, matutuhan natin ito at makasunod tayo sa mga ipinag-uutos niya. Kaya nga napakahalaga po yung Biblia sa buhay natin at mahalaga rin yung may nagtuturo. Kaya sabi nung last lesson natin, mapalad yung bumabasa, nakikinig at tumutupad ng salitang ito. So, ibig sabihin, kung tayo magiging tagatupad, tagapakinig at magbabasa, magiging mapalad tayo. At the same time, magiging marunong tayo. At maintindihan natin yung mga bagay na dapat nating maintindihan. So maraming sa sanlibutan na ito, maraming mga bagay-bagay na kung tutuusin, hindi mo alam kung bakit nangyayari. Tulad na lamang, minsan sa pagkawala ng ating minamahal. Minsan nasasabi natin sa ating sarili, bakit sila kinuha ng Diyos o bakit iniwan tayo ng ating mga mahal sa buhay. So meron tayong mga bagay na hindi naintindihan minsan
At kung tayo mag-aaral ng salita ng Diyos, maunawaan natin kung bakit sila nawawala, kung bakit sila nauuna kaysa sa atin. So, mapansin natin na matatanggap ngayon natin ang pagkawala ng ating mga mahal sa buhay dahil alam natin na hindi naman po tayo magtatagal talaga rito dahil nakasulat din naman na merong kamatayang darating sa atin at tayo ay mawawala sa sanlibutan ito. So, magiging parang pulot-pukyutan ang lasang taglay ng banal na kasulatan sa atin sa tuwing tayo ay mag-aaral. Sabi sa 1:4, sa bigay mong utos, ang sabi, natamo ko ang karunungan at ako ay namumuhi sa ugaling mahalay. So dahil sa utos ng Panginoon, ay nagkaroon siya ng pagtanggi o pagkamuhi sa mga mahahalay na gawain. Kaya nga sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang reason kung bakit tayo namumuhi na sa mga gawang mahalay, dahil alam natin na walang patutungong maganda doon sa mga gumagawa ng kahalayan. Kaya nga sa atin, kung tayo ay gustong mamuhay ng ayon sa kalooban ng Panginoon, so yung utos na bigay niya sa atin, ang sabi, lagi natin itong isama, tulad ni Haring David, araw-gabi, sabi nga, maghapon, araw-gabi, at sa maghapon, lagi niyang iniisip o lagi niyang isinasabuhay. Kaya nga sa atin, kung tayo ay magkakaroon na ng desire, magkakaroon tayo ng pananabik sa salita ng Panginoon tulad ng pulok-tukyutan, ang sabi, ang mga utos ng ito ang nagbibigay ng karunungan sa buhay ng bawat sa atin, katulad ni Haring David. Kaya nga sa pamamagitan ng mga salita niya, maigagayad tayo ng Panginoon kung ano yung mga dapat nating gawin. At dito magsisimula ka sa mamuhi sa mga ugaling mahalay. Kung titingnan natin, marami sa limbutang ito na hindi na namumuhi sa ugaling mahalay dahil una, talagang hindi po sila naniniwala sa Diyos, lalo higit sa kanyang salita. Alam nilang may Diyos, tumatawag sila sa Diyos, pero yung ibig sabihin na naniniwala, yung handa siyang sumunod. Meron kasing naniniwala na hindi sumusunod. At walang epekto po yung naniniwala ka and then hindi ka sumusunod sa ating Panginoon. Kaya nga sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, isang bagay ang pwede nating matamo. Ito yung maging marunong at higit sa lahat ay maging maunawain. So alam natin na marami sa panahon ngayon na nagpapatiwakal o nagsusuicide dahil minsan sa hindi nila alam yung katotohanan after this life. Akala nila pag natapos na yung buhay dito, tapos na yung kanilang paghihirap. So nagiging sila para bang akala nila hanggang nila hindi po sila naging marunong sa mga bagay tungkol sa kabilang buhay. So, hindi lamang po ang pagiging marunong at maunawain ang may dudulot sa atin ng pag-aaral ng salita ng Diyos. At sabi rin dito, ay tayo ay magiging pakikinggan ng Diyos ang ating mga panalangin sa Kanya. So, marami sa panahon natin ngayon na nananalangin at marami naman po talagang nananalangin. At minsan nagagalit sa Diyos kapag hindi pinagbibigyan. Kasi ang alam nila, kapag humingi daw tayo sa Diyos, tayo ay bibigyan. Pero may instruction din ng Panginoon kung paano tayo bibigyan ng ating Panginoon. Kaya nga sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos at makikita natin yung mga bagay na dapat nating gawin. So, magiging yung attitude natin dahil tayo pakikinggan ng Panginoon, so magiging mapanalanginin ka. Dahil maraming pagkakataon kung bakit naman tayo lumalapit sa Panginoon, dahil meron tayong hinihingi sa Kanya. So, tingnan natin, ano ba yung condition ng Panginoon para dinggin niya yung ating panalangin. Sa John 15:7, ang sabi rito, kung nananatili kayo sa akin at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, hindi nyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. So, napakaganda ng pangako ng Panginoon sa atin. Hingin nyo inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. So, maraming pinangahawakan ang salitang ito, yung hingin ninyong maibigan
at ipagkakaloob sa inyo dahil alam natin na ang Panginoon ang nagsasalita dito. Kung meron kayong NIV, mapapansin natin, red letters ang nakasulat dito. So, pare-pares lang po yun, kaya lang naka-red letters siya. Nag-i-indicate po na ang Panginoon po ang nagsasalita. So, sabi ng Panginoon dito, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. So, ano yung nangyari sa ating mga tao, sa ating mga kababayan? So, lagi silang humihingi sa Diyos. Lagi silang nananalangin kasi nga, sabi ng Panginoon mismo, hingin ninyo ang inyong maibigan at pagkakaloob sa inyo. At kadalasan, sabi ko nga kanina, maraming nagtatampo sa Panginoon. Sabi, Lord, matagal ko na itong hinihingi sa'yo, bakit di mo ako binibigyan? At ang sabi mo, kung kami ay hihingi, kami iyong bibigyan, anuman ang aming hingin. So kung mapansin natin dito, merong kondisyon ng ating Panginoon sa mga bagay na ipagkakaloob sa atin. Kung mapapansin natin doon sa unang word na sinabi dito sa verse 7, kung, isabihin yung conditional word ang kung, sabi ng Panginoon, if, kung kayo ay mananatili sa akin at ang salita ko ay mananatili sa inyo, hingin ninyo inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. So kung mapapansin natin, hindi natin nakikita yung condition na yon sa ating paghingi sa ating Panginoon. So sabi lang pala niya, bago tayo makahingi ng anumang ating maibigan, nais ng Diyos na, o nais ng Panginoon mismo na manatili tayo sa Kanya. Pag sinabing nananatili tayo sa Kanya, tayo ay nasa Kanya muna. So, ibig sabihin, paano ba tayo maging Kanya o paano ba tayo maging bahagi ng Kanyang katawan? Pag sinabing Kanya, tayo tupa ng ating Panginoon. Tayo yung mga taong nanampalataya, tayo yung naibilang niya sa Kanyang kawan. Sa madalit salita, tayo yung nakipag-isa sa Kanya. Kaya nga sabi ng Panginoon, kung mananatili kayo sa akin, sabihin kung tayo ay nasa Kanya na at tayo nag-i-stay, nananatili, at ang mga salita ko ay mananatili sa inyo. So, mapapansin natin yung word na pinag-usapan natin, yung salitang pinag-usapan natin, ay laging nasa atin o nananatili. Ibig sabihin, yung mga salita ng Diyos na nagbibigay instructions sa atin, ay laging nasa atin. So, maraming tao ang akala nila, sila ay nasa Panginoon na. O sila ay naging bahagi na ng katawan ng Panginoon, naging anak na rin sila ng Diyos. Kaya nga, minsan, sa kakulangan natin ng pag-aaral ng salita ng Diyos, hindi tayo nagiging marunong, hindi natin naunawaan ang lahat ng bagay. Kaya minsan, habang nananalangin tayo, nagkakaroon tayo ng frustration, parang bang nagagalit pa nga tayo minsan kasi hindi dinirinig ng Diyos ang ating panalangin. Kaya nga, once na tayo ay nanalangin ngayon, kung alam mo na ikaw ay nananatili sa Kanya, at ang mga salita niya nanatili sa atin, doon pa lang niya tayo bibigyan ng anumang bagay na ipinagkakaloob niya. So, paano ba tayo mananatili sa Kanya? At paano tayo maging Kanya? So, tayo dapat nakalalapit sa ating Panginoon. Ibig sabihin, inilalapit tayo, lumalapit tayo sa Panginoon. Minsan hindi natin alam kung paano ba lumapit sa Panginoon. Kaya nga kung mag-aaral po tayo ng salita, ang sinamang lumalapit sa ating Panginoon, ay sabi, siya ay tayo tatanggapin niya at hindi niya tayo itataboy. Sabi sa Panginoon, sabi ng Biblia o sabi ng kasulatan sa John chapter 6 verse 37, sabi ng Panginoon, ang lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama at hindi ko itataboy ang sinumang lumalapit sa akin. So, pag sinabing nanatili ka sa Kanya, ikaw ay nasa Kanya, nakalapit ka sa Kanya, naging bahagi ka na ng Kanyang katawan. So, pag sinabing bahagi ng katawan, ikaw yung nakipag-isa sa Panginoon, ikaw yung nagkaroon ng buhay na walang hanggan. So, sa madalit sala, ikaw yung mananampalataya, ikaw yung Kristiyanong tinutukoy dito. Pero ang sabi rito sa verse 37, ang lalapit sa akin lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama. So, hindi pala tayo direktang makalalapit sa anak nang hindi tayo ibinibigay ng Ama sa anak. So, kung titingnan natin, parang mahirap palang basta-basta lumapit sa Panginoon. At kung tayo ay hindi naging marunong at hindi tayo naging maunawain dahil hindi tayo nag-aral ng Kanyang salita, hindi natin alam ang paraan paano ba tayo nakalalapit sa anak.
So, basahin din po natin sa verse 44. Ang sabi dito sa verse 44, chapter 6 pa rin ng John. Ang sabi, walang makalalapit sa akin, malibang dalhin siya ng amang nagsugo sa akin. Ang lahat ng lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. So, ang sabi, wala raw makalalapit sa anak na hindi siya dinadala ng ama sa kanya. Kaya nga, ang tanong sa atin ngayon, naging marunong ka ba sa bagay na ito? At nakita ba natin kung paano tayo dinadala ng ama sa anak? O paano tayo inilalapit ng ama sa anak? Minsan wala po tayong idea sa mga bagay na ito. Pero dahil nga po sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos ay magiging marunong tayo at maunawaan natin kung paano. So therefore, makakapanatili tayo sa Kanya. Sabi nga dito sa verse 45, sa John chapter 6 verse 45, sabi rito, nasusulat sa aklat ng mga propeta, silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at natututo ay lalapit sa akin. So, kung mapapansin natin, ang ganda po ng instruction. Ang sabi, ang bawat lumalapit sa Kanya, ang sabi, nasusulat sa aklat ng mga propeta. Alin ba yung aklat ng mga propeta? Ito po yung banal na kasulatan. Kaya nga para tayo ay maging marunong. Ang sabi nga, ang bawat nakikinig sa Ama at natututo ay lalapit sa akin. So, sabihin tayo mga nakikinig at natututo. Hindi nakikinig lang na hindi natuto, kaya magkasama po eh. Pag sinabing nakinig at natuto, saka lang tayo makalalapit sa Kanya. Paano ba magturo ang Ama? So, ikiniklaim natin na ang Biblia ay salita ng Diyos. Kaya nga kung tayo matututo muna ng salita ng Diyos, makalalapit tayo sa anak. Doon po sa time na tayo mananampalataya na, narinig natin kung ano yung ginawa niya, narinig natin kung ano yung ini-offer niya, tulad niya, Semana Santa, dumaan ng Holy Week at nakita natin, muli natin ginunita yung mga ginawa ng Panginoon sa sanlibutan. Pag hindi po tayo naging natuto at hindi tayo naturuan ng Ama sa pamagitan ng Kanyang salita, imposible sa ating matuto. Kaya nga sa atin, para matuto ka, kailangan mo munang turuan. At yung mga naturuan at natuto, yun lamang po ang makalalapit sa anak. Therefore, yung nakalalapit sa anak, meron po siyang chance na makapanatili sa Kanya. So, meron po tayong chance na makapanatili sa Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, kung mananatili kayo sa akin at ang aking mga salita ay nananatili sa inyo, hingin ninyo inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. So therefore, pakikinggan ng Diyos yung ating mga panalangin kapag tayo nananatili na. So ibig sabihin, tayo ay mananampalataya na. So ano pa yung kasunod? Kung ang mga salita ko ay nananatili sa inyo. So hindi lamang pananatili sa anak ang required, ang condition, kundi kinakailangan yung mga salita na nananatili sa akin. Ano ba ang ibig sabihin nito at paano ba manatili ang salita sa atin? So, katulad ng mga ginagawa natin, matapos natin marinig ang kanyang mga salita, ay hindi na itong natin nalilimutan. Ibig sabihin, kung tayo maging Kristiyano, hindi po sapat na meron kang dalang Bible, hindi po sapat na nagbabasa lang tayo. So, ang dapat sa atin, kahit hindi mo dala ang iyong Biblia, at kung narinig mo salita ng Diyos, hindi ito nawawala sa atin. Ibig sabihin, may dala ka o wala ng Biblia, sabihin, nananatili ka yung salita niya sa iyo. Sabihin, isinasapamuhay natin matapos nating mapakinggan. Lagi nating sinusunod ito sa lahat ng pagkakataon. Ibig sabihin, kung ang salita ng Diyos ay nagtuturo sa atin para mamuhi sa gawang mahalay, ganon din yung nagagawa ng pananatili ng salita sa atin. Nakikita mo ngayon, sa pamamagitan ng ating pamumuhay dito, dahil meron kang salita ng Diyos, natatanggihan mo yung mga gawa ng masasama, yung mahalin na gawain, paggawa ng kasalanan, yung mga mamumuhi tayo sa mga bagay na yon. At ang kinagagalak natin ay yung kapag meron tayong nakikitang nag-aaral ng salita ng Diyos, na nagpupuri sa Diyos, ang kagalakan ay natin ay naandoon. Kaya nga sa ating mga ginagawa sa buhay, minsan akala natin ay tayo ay may kapangyarihan ng humingi sa Panginoon. At once na humingi tayo sa Panginoon, minsan hindi natin namamalayan na kahit ano palang sabi natin o haling natin sa Panginoon,
hindi niya pala tayo pinakikinggan dahil hindi tayo nanatili sa ating Panginoon. Higit sa lahat, hindi nananatili yung salita niya sa atin. So maraming Kristiyano na tumanggap din sa Panginoon, nanampalataya, pero pagdating sa pamumuhay Kristiyano, minsan hindi siya nakakapamuhay ng inaasahan ng ating Panginoon. Kaya nga, ang naging outcome, Kristiyano na siya, pero magulo ang kanyang buhay. At minsan, hindi niya namamalaya na siya pala, hindi na namumuhay sa gawang mahahalay. Pag ang mga Kristiyano ay may aral ng ating Panginoon at kinikilala ang Panginoon na siya nagtuturo sa atin, yung salitang narinig natin ay dapat nananatili talaga sa atin. So, may dala ka mang Bible o wala, may kasama ka mang Kristiyano o wala, pag umarap ka sa mga taong walang pananampalataya, magiging marunong ka sa kanila, alam mo yung iyong gagawin. At kung merong nagtatangkang ikaw ay hilahin sa gawang mahalay, ikaw na yung tumatanggi ngayon kasi alam mo yung katotohanan, alam mo yung utos ng ating Panginoon. So mga kapatid, nakita natin na mahalaga rin yung nag-aaral ng salita ng Diyos. At once tayo nag-aaral, meron tayong makukuha mga benepisyo. Naging marunong tayo at maunawain at higit sa lahat, pakikinggan ng Diyos ang ating panalangin. Kaya nga sa maiksing video na ito, nawa ay matuto ulit tayo. Natulungan tayo ng mga text nating binasa at sa pamamagitan ng ating pagsasama-sama ay makita natin yung mga instruction ng Panginoon sa atin para tayo makapamuhay na mapayapa, may kagalakan at higit sa lahat ng may katwiran. Hanggang sa muli mga kapatid, dagdagan pa natin yung ating dapat matutunan, mga bagay na benepisyo kapag tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. So, sa susunod, pag-aralan natin upang tayo ay magkaroon ng kalakasang humarap sa mga pagsubok. Kailangan din natin ng salita ng Diyos. Samahan mo muli tayo ng Panginoon sa susunod na episode. Hanggang sa muli at sa ating pagkikita-kita, muli kong ibabahagi sa inyo yung mga another benefits pa ng nag-aaral ng salita ng Diyos. Pagpalain po tayong lahat. Nawa sa Diyos ang kapurihan sa bawat oras na ginagawa natin. Tayong mga nakikinig ng salita ng Diyos ay sa Diyos. Yung mga hindi nakikinig ng salita ng Diyos, hindi yan po sa Diyos, sabi niya. Kaya sa atin, maluwalhati nawa ang Panginoon sa bawat oras na ginagawa natin, lalo higit sa mga oras na tayo nag-aaral ng Kanyang salita. Sa Kanyang kapurihan at sa atin ay kapayapaan at kagalakan. Hanggang sa muli, God bless sa inyong lahat.